Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another viral content. At isang viral na naman ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga kaplastik ay yan tungkol dito. Kung napapansin nyo po ay ito yung actual na pag-aresto sa dalawang estudyante daw, yung isa. Ewan ko kung estudyante din yung isa. So, dong malaking lalaki yung isa eh. Ito yung nagba-viral na nag-shooting incident sa Tacloban, sa isang eskwelahan. Base sa report, actual na pag-aresto ng mga otoridad ang unang suspect na nangyaring shooting incident sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban kaninang umaga o kahapon yan. Mga kaplastik, base sa report ng IBC 13. So itong aking opinion regarding to sa mga kabataan na parang lumalala na mayroong pababa ang edad na may kasong pagpapatay o pagpamamaril, pananaksak. Ngayon meron na naman ako nabalitaan na isang estudyante na nanaksak sa Cavite. Grabe no? Iba na ngayon ng mga kabataan. Kasi ito kasi yung bunga ng mga panonood natin sa internet. Kung mapapansin nyo. Kaya nga dumadami yung mga kaululan ng mga taong ito. Nahuli na kasi ng otoridad ang suspect na naganap na shooting incident sa San Jose National High School. Kinumpirma ng mga otoridad na 3 katao, actually 4 to eh, ang patay habang 5 ang individual naman na sugatan. Kasabay nito, sinuspindi na rin ang klase sa San Jose Central High School, Manlupi Elementary School at San Jose National High School dahil sa insidente. At ito po yung mga suspect. Bakit bine-blurred pa mga kaplastik? Palala na ng palala ang kriminalidad sa Pilipinas. Sa panahon ng ating administrasyong bangag mga kaplastik. Diba? Diba galit na galit kayo sa extrajudicial killings o otlang tokhang? Galit na galit kayong pumapatay ng adik ang ating Pangulo noong nakaraang administrasyon? Ikumpara mo naman yan sa mga adik o mga wala ng kapag-asa magbago na pumapatay ng mga inosente pero walang alma ang Gabriela, Commission on Human Rights, at walang alma ang palasyo tungkol dito. Tapos ang magagawa lamang ng administrasyong bangag ay deepest condolence na lang at nalulungkot ako sa nangyari sa Tacloban. Diba tarantado mga nilalang? So panoorin na lang natin yung actual na pag-aresto kasi ayon ay wag na nating i-play yung actual na shooting incident sa Tacloban sa San Jose National High School kasi baka ma-community guideline strike tayo sa nangyari. So panoorin na lang natin itong pag-aresto. Parang din puro kakao. Ay po, ano yan? Ito na kami sir. May puro kakao. Grabe no, pababatang pabata. Dino sa guys. Guys, morality dino sa. Di na nakitaan. Nakadiamon balay, guys. Nakadiamon balay boy. Nakadiamon balay. Ya, aray. Nakadilay boy. Adi kinit siya kulo niya didik. Ari tiya, ari. Ay lang pagtaktik. Parang Base sa report ng mga netizens o mga ibang social media news ay yung bata na nakahawak ng baril ay
allegedly pagmamay-ari ng kanyang ante na pulis. So, nandito po yung kopya. So, nawawala. Content is not available, mga ka-plastic. So, ibig sabihin, nabura. Ito. Si Sergeant o SPO, PO1 pasensya, mga ka-plastic. Yan. Bata pa lang marunong nang pinag-aaral na mag-target shooting, no? Malupit. Base nga sa comment, tinuruan ng firing yung anak. Actually, hindi siya anak ha. Auntie daw niya yan o tiyahin niya. Ang ginawa ng anak yung totoong practice niya. Pamangkin po ng pulis yung namaril. Si PO1 o something o alam ko anong ranggo niya, PO1 pasensya. So pasensya na lang kayo. Nakapatay yung kanyang pamangkin. Di ko kilala yan. Mag-ina galing nanay na pulis ang baril. So hindi siya nanay ha. Ante po yan. May kakulangan ng pananagutan ng guardian o nanay o ante o tiyahin. Lalo na kung ang ginamit na baril ay sino man sa guardian, ay maaaring mawalan ng lisensya. Hindi lang license sa baril, kundi ang prospesyon nito. So yari. Pasensya from na demon girl. So iniimbestigahan na to kung bakit napunta yung baril ng pulis na si Pasensya dito sa batang ito, mga ka-plastic. Diba? Huwag na natin itong ipakita yung ibang video na masiselo, mga ka-plastic. Sabi nga dito sa isang social media vlogger na tungkol dito sa panahon ngayon na sa social media, patungkol sa mga kabataan na pababa ng kaso ng pagpatay o pananakit sa kapwa bata. So panoorin natin. Na-encounter nyo na ba yung balita that UK will ban social media to children age 16 and below? What if sabihin ng gobyerno sa atin ngayon na bawal muna yung social media doon sa mga anak natin na 16 years old and below? Marami bang magagalit? Marami kayang magsasabi na too strict naman ang batas. Ilang bata na ba ang natutong humanap ng validation sa mga likes kesa sa tunay na pagmamahal at acceptance na binibigay natin sa kanila? Social media is a powerful tool para sa mga bata pa ang isip. It can also become a powerful influence. Hindi lahat ng nakikita sa online ay katotohanan. Minsan habang lumalaki yung screen time, lumiliit naman yung family time, playtime, at real-life connections. Hindi naman ito tungkol sa pagkontrol. Because ang trabaho naman nating nakatatanda is not only to give freedom to the children. Gabayan sila hanggang pagdating ng panahon, ng tamang panahon, kaya na nilang gamitin ng tama yung freedom na yon. Every child deserves childhood na hindi nakadepende sa likes, followers, at online validation. Dahil at the end of the day, ang value ng isang tao ay hindi nasusukat sa social media metrics. Ang importante yung character, yung values, at most importantly, yung pagmamahal na natatanggap niya sa totoong buhay. Yan yung sa panahon ng era ng ating panahon ngayon ng mga millennials kumpara sa mga batang 90s. Pinakamalaking insidente lang ng away ng mga bata which is suntukan, saksakan ng lapis at ballpen lang. Pero ngayon mas malala na ang panahon ng mga millennials. Mas tumataas na ang crime rate sa mga kabataan. Nakakapagdala na sila ng kutsilyo ngayon. Even yung mga baril ng kanilang mga kamag-anak na pulis ay dinadala na rin ng mga kabataan. So ibig sabihin lang yan, napakababa ng security protocol dyan sa eskwelahan.
na iniisip siguro nila na ay bata lang naman yan eh, wala naman sigurong intentionally na magdala ng mga fatal weapons o mga kagamitan na possibly makakamatay ng kapwa estudyante. Kung mga bata ngayon natututo na magmura dahil gamit sa digital era ngayon. Sa panahon namin, hindi pa uso ang Facebook, Google noon. Hindi namin nagagawa yung mga bagay na kung ano yung natututunan sa telebisyon, ginagawa namin. Hindi. Noon kasi, nandun yung full-time na relationship sa friendship ng mga kaklase. Nagkakaroon kayo ng strong relationship na kung saan nandun yung tiwala. Kaya napakasarap mabuhay ng panahon ng 90s mga kaplastik kasi wala pang digital era nung that time. Ang pinakalibangan namin most of the time, mga laro talaga na pang pisikalan tulad ng basketball, text, turumpo, agawan base, taya-tayaan, langit lupa. Yan yung mga bagay na hindi nararanasan ng mga kabataan ngayon. Yung mga physical activities, yung let's say problem solving, group of sa mga eskwelahan. Yan yung mga hindi na ngayon nagagawa ng mga bata sa panahon ngayon. Kasi nga, yung mga napapanood nila sa internet, like may mga nakikita sa let's say pwede natin sisihin yung mga rap battle, yung mga vlogger na social media influencer na nagmumura. Yan yung, tapos yung mga nagsasakitan na vlogger, mga prankster, diba? Yung mga suntukan, tulad ni Boss Ethan na nakikipagsuntukan sa mga kabataan sa street basketball nila. Yan yung mga isa sa mga na-adapt na mga bata na iniisip nila na tama yung ginagawa ng mga social media influencers. Even si Sergey Bin, di ba? Nagpapakita ng mga toxic prank tulad ng pansit bato prank na bigla mong bubuhusan ng buhangin sa bunganga na akala nila kumakain ng pansit canton. Iniisip tuloy ng mga kabataan na tama pala yung ginagawa nila. So magaya nga naman. Tulad ng mga online ngayon, mga Roblox, ML, may mga laro sa online na para bagang let's say nakakamatay na. Kahit nga yung Mecha Chameleon, mayroon ding yung mayroon ding content na patayan din eh. Tingnan mo yung Mecha Chameleon, babariling ka kapag nagtatago ka sa mga plain yung mga plain na colors. 'Di ba? Yung mga laro na yan. Yan yung produkto ng mga puro na lang laro is patayan. Barilan. Ayun. 'Di ba? Isipin nyo. Lahat ng mga nangyayari ngayon sa panahon ngayon, digital world na. May mga masasama ng mga content na napapanood ng bata. So panahon na talaga na kahit sa UK pinagbabawal na talaga mag-social media yung mga bata. 18 below. Binaban na po yung Facebook, TikTok, para mag-concentrate ang mga bata sa pag-aaral, sa pakikipagkaibigan, sa tamang paraan, di ba? Di ba? Pangit kasi yung at the age of 8 years old marunong na mag-cellphone tas napapanood pa nila puro mga violent content. Di ba? Di ba may mga nabalita noon na may mga laro na nagpapakamatay yung bata dahil may mga task about dun sa laro na yon, online games, na kapag hindi mo sinunod para mayroon silang pinaniniwalaang kaparusahan. Kaya tama lang sa panahon ngayon na ipatupad na rin yung death penalty
at pagbaban ng mga social media para sa mga kabataan. Kasi hindi solusyon yung yung maglalagay ng panibagong application na Facebook na para sa mga bata. Yung parang paghihiwalayin yung Facebook para sa matatanda at Facebook para sa mga kabataan. Hindi yun yung solusyon, mga kaplastic. Ang pinaka-biggest solution kagaya ng sa UK, iban talaga yung lahat ng social media accounts. Pwede lang silang mag-able ng maggumamit na ng social media accounts like Google, Facebook, lahat, etc. kapag tumungtong ka na ng 18 years old. Kasi at least sa edad na yun, meron ka ng kakayanan na umintindi kung ano yung tama at mali. Kasi ito po yung dahilan kung bakit nagtulak na pumatay ang mga kabataan. Kung mapapansin yung mga kaplastic, yung mga larawan na nakikita nyo sa larawan ay isang mga estudyante sa ibang bansa. Ang pangalan ng isa, si Alex Shooter. Tapos si Columbine Shooter at Philippine Shooter. Hindi pala pangalan to. Kumbaga, country ito. Kung mapapansin nyo mga kaplastik, yung mga suot nila ay pare-parehas. May tatak na KMFDM. Sino ba tong KMFDM? Plastic. At ano ba to? Ang KMFDM ay isang German industrial rock band na nabuo noong 1984. Ang pangalan nito ay mula sa salitang Aleman na Kit Midlied por de Meerhet na karaniwang isinasalin sa bilang walang awa sa nakakarami. Sa paglipas ng taon, naging controversial ang logo at damit ng banda matapos mapansin nila ang ilang school shooters sa iba't ibang bansa ay nakitang nakasuot ng KMFDM na shirt bago o sa panahon ng kanilang pag-atake. Gayunpaman, ang mahalagang tandaan ay walang ebidensya na ang banda mismo ang nagtutulak o nagsumusuporta sa karahasan. Ilang beses na rin kinundena ng KMFDM ang mass shooting at iba pang marahas na krimen. Ayon sa mga eksperto, ang mas mahalagang usapin ay tinatawag na copycat effect, kung saan ang ilang tao ay nahuhumaling sa mga naunang attackers at sinusubukang gayahin ng kanilang pananamit, kilos o imahe. Dahil dito, mas binibigyang pansin ngayon ng mga investigador at impluwensya ng internet, online communities at mental health kaysa sa mismong damit na sinusuot ng isang tao. Ang larawan na ito ay hindi tungkol sa isang simpleng t-shirt. Isa tong paalala kung paano maaaring magkaroon ng kahulugan ang ilang simbolo sa iba't ibang tao. At kung bakit mahalagang maunawaan ng mas malalim na konteksto sa likod ng mga ito. Ayan. So parang pinapabulaanan ng European band ng KMFDM na hindi sila ang dahilan kung bakit nagiging rebelde ang mga taong ito sa iba't ibang bansa para pumatay ng kapwa estudyante sa kanilang mga eskwelahan. So ibig sabihin parang sinisisi sa mga bata. Samantalang ito po yung sinabi ng isa pang vlogger patungkol sa bandang ito. So panoorin natin to. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko na may nag-trigger dito sa mga batang ito kung bakit nila nagawa yung pamamaril doon po sa isang school sa Tacloban? Hindi pa natin alam yung buong storya, pero may hint sa picture ng mga bata na naging dahilan bakit nila nagawa ang karumal-dumal na krimen. Kasi kung papansin ninyo, ito po, sa t-shirt ng isang batang namaril, may nakasulat na KMFDM. Hindi po yung basta letters.
yan ay isang banda. And upon researching, it is a European rock band na kilala dahil sa kanilang pagiging violent and cruel sa mga lyrics ng kanilang kanta. At para magka-idea po kayo, ito yung ilan sa mga titles ng kanta ng KMFDM na title pa lang, alam na alam mo na ang mensahe. Tignan nyo po, Stray Bullet, Professional Killer, Free Your Hate, Looking for Strange, Ready to Blow, at marami pa pong iba. Kaya O di ba? Diyan pa lang sa mga titulo ng mga kanta ng KMFDM ay para bagang na-impluwensya ng mga kabataan sa mga devil o mga masasamang kanta ng mga banda. Kaya bantayan ninyo yung mga anak ninyo, mga kaplastik, dahil hindi nyo alam kung ano yung mga pinapakinggan nilang musika. Bukod sa panonood nila sa internet, ay gayabayan ninyo at the same time yung mga anak ninyo kung ano yung mga iniidolo nilang banda o mga artista o mga musikero, international man yan o local. Bantayan ninyo po. Kasi minsan yung mga bata, mas advanced na yung kanilang mga kaisipan pagdating sa mga ganitong bagay. Mas pataas ang comprehension nila where it comes sa pag-iintindi sa mga lyrics ng musikang pinapakinggan nila. Na para bagang sinasaniban sila ng demonyo, mentalidad, dahil sa mga music na ito. Diba nakakatakot? Kahit simpleng kanta lang ay pwede nilang ikamit siya na pumatay ng kapwa estudyante. Hindi to coincident. Sadyang parang merong lang tumulak sa bata na gayahin yung mga nakikita nila sa internet o sa kanilang iniidolong banda. Kaya nga kayong mga magulang, responsibilidad ninyong bantayan o obserbahan ng inyong mga anak sa mga ginagawa nila, kung sino yung iniidolo nila, kung sino yung mga taong hinahangaan nila, at kung ano yung mga habitable na nagpapabago sa behavior ng bata. Meron akong naging kapitbahay ngayon na hindi nila masawata yung kanilang mga anak dahil na-impluwensyahan sila ng internet at toxic na ugali ng mga kapitbahay rin nilang kalaro. Hindi na nila masaway dahil hindi na nila mapigilan yung mga ganong klaseng ugali. Dahil na-impluwensyahan sila sa maling tao. Hindi nila na ipapamukha na kapag gumawa ka ng mali sa buong buhay mo, habang buhay mo itong dadalhin. At hindi mo na mapabago pa kung ano man ang pagkakamaling nagawa mo nung bata ka pa. Dahil ang unang-unang sinisira mo bukod sa sarili mo, pangalawa na rin yung tiwala ng ibang tao sa iyo. Yun. Kaya minsan nakakatakot din na kapag nagkaroon kayo ng pamilya at nagkaroon kayo ng mga anak, tapos nakatira ka sa lugar na kung saan ay magulo at hinayaan mo mga anak mo na humawak ng cellphone at mag-scroll sa internet at nakadiscover sila ng mga bagay na hindi dapat nila matutunan, ay doon na nagsisimula yung kanilang pagiging curiosity na kung bakit gusto nilang pumatay ng kapwa estudyante. isipin nyo na lang kung ano ang epekto ng mga kantang pinapakinggan nila sa kanilang isip. Hindi nila alam pero subconsciously naa-adapt nila kung ano ang pinapakinggan nila. O, sa mga nag-iisip na nag-iimbento lang ako, alam nyo bang noong April 20, 1999, yung mass shooting na nangyari sa Tacloban, nangyari na din yan sa Columbine, Colorado, dati pa. Ang plot? Ganun din. Parehong pareho. May dalawang kabataang estudyante, si Eric Harris at Dylan Klebold.
High school din ang kanilang target. Nakapatay din sila at naka-injured ng maraming estudyante, pati ng teacher. At Malamang sa malamang, pinapanood nila itong mga ganitong insidente. Kasi ang mga bata kasi naastigan sa mga ganitong bagay. Lalong-lalo na yan yung mga larong Grand Theft Auto, Vice City. Yan talaga puro pagpatay ang content yan eh. Yung mga laro na yan. Mga online games. Grand Theft Auto, pumapatay ng tao. Sipin mo lahat ng mga makikita mong laro sa online, puro pagkitil ng buhay. Isa sa mga dahilan yun kung bakit yung mga bata natututong i-adapt yung mga violenteng laro. Kaya nga dapat talaga ginagabayan ninyo yung mga bata eh. Kayong mga magulang, kakulangan nyo yan eh kung bakit nagkakaganyan ng mga kabataan. Dahil yan sa kakapanood nila at sa pag-i-scroll nila sa online. Kaya yan. ito ang interesting, pakinggan nyo po. Yung bandang KMFDM na nasa t-shirt at posibleng pinapakinggan ng dalawang kabataang namaril sa Tacloban, yan din po yung bandang kinahuhumalingan ng dalawang mass shooter sa Columbine High School. Sabi nga sa documentary, pagkatapos ng mass shooting, ito pong si Eric and Dylan Klebold ay nag-suicide. Dahil ang araw ng pag-atake nila sa school ay siya ring araw ng pag-release ng album ng KMFDM na Adios. Alam niyo ibig sabihin ng Adios? Goodbye. Kaya after ng pag-atake, nag-suicide sila. Ganon sila ka-brainwashed at nilamon ng kanilang pinapakinggang awitin. Kaya coincidence lang ba o talagang may impact yung bandang parehong pinapakinggan nila? Hindi po natin sinasabi na hindi alam ng mga bata yung ginagawa nila nung sila po'y namamaril doon po sa Tacloban. Naniniwala tayong meron silang sapat na discernment, pagkaalam ng kanilang karumal-dumal na ginawa. Pero magandang paalala din po ito lalo sa mga magulang. Please, lagi nyo pong babantayan ng mga anak nyo kung ano yung pinapanood nila, nilalaro at mga pinapakinggang awitin. Dahil hindi natin pwedeng maliitin ng demonyo. Kahit mga kanta ay pwede niyang gamitin para lasunin ang isip ng mga tao. Tama yun. Marami kasi sa mga rockista o yung mga musikero sa kahit naman dito eh. Kahit di na tayo lumayo sa ibang bansa eh. Karamihan ngayon yung mga pinapakinggan sa underground. Hindi alam na mga magulang yan, yung mga matatandang tao, yung mga ngayon na mga late 80s na pinanganak. Pero ay alam ko meron din silang nalalaman kahit papano. Yung mga underground music na mga rock, mga hip hop, kapag napakinggan ng mga bata yan, puta na, nagpipiling gangster yung mga kupal na yan, mga ka-plastic. And that's the reason why kung bakit nakakagawa ng may mga riot sa kalsada, mga nag-aaway-aaway na mga war, mga gang war sa kalsada, sa Tondo, sa iba't ibang parte ng Maynila. Tamo tumaas na ang crime rate sa Pilipinas dahil kay Bangag. Dahil napapabayaan na po. Hindi na natututukan yung disiplina dito sa Pilipinas. Tamo kung kailan nagkaroon ng patayan o mass shooting sa Tacloban, saka lang sila nag-iigpit ngayon. Diba? Nasa magulang pa rin talaga ang kakulangan, diba? Ng gabay. Nakakatakot. So ang nakakalungkot dito, yung mga pumatay na 2 estudyante sa mga kapwa estudyante sa Tacloban ay hindi po sila makukulong. Diba? Kaya ganito na lang ang hinagpis ng lola ng biktima na patay ng 2 batang ito. So panoorin natin. Porket bata, hindi sila mananagot. Tas yung mga may-ari, may nagbigay ng mga baril sa kanila, yung mga tiyahe nila o ano nila yon, tatay nila. Paano yun? Ganun na lang ba yun? Wala bang ano ito?
Walang ustisya. Ganito na lang ba? Napakabait ng apo ko. Nasa Pilipinas tayo mga kaplastik, na kung saan ng Commissioner of Human Rights ay kakampi ng mga kriminal yan. Tamo, sa panahon ni Pangulong Duterte, pinagpapatay ang mga drug lord, mga addict, mga holdupper, mga kupal na rapist dito sa Pilipinas. Anong ginawa ng Commissioner of Human Rights? Di ba nagngangaw-ngaw sila, nagreklamo? Kesyo daw hindi na makatawang ginagawa ng plano ni Duterte. Pero kung ikukumpara mo naman yung mga drug addict, mga kupal, mga tarantado na masasamang loob dito sa Pilipinas na pumatay ng mga inosenteng walang kalaban-laban, ay mas marami silang napapatay kumpara dun sa pinatay ng mga EJK victims daw. Diba? O bakit yung Commission of Human Rights hindi ngayon nag-iingay sa mga ganitong issue? Kasi walang halong politika yung nangyari. Hindi kasi involved yung Duterte dito. Pero pag involved ang Duterte sa mga ganitong activity, ang bibilis magsilabasa ng mga Gabriela, mga anak pawis, mga Magdalo, Commission Human Rights, na kesyo daw, masama daw yung magpatay ng tao. Ipinaglalaban ng karapatang pantao. Paano naman tong pag-iinagpis ni Lola sa mga namatay? Na estudyanteng walang kalaban-laban dahil lang nan-trip lang yung 2 bata. Nasaan na ang human rights? Bakit hindi natin sila naririnig ngayon? Kaya huwag ka nang umasa, Lola, dahil dito sa Pilipinas ang mga hustisya ay para lang sa mayayaman at sa mga kriminal na pinagtatanggol ng ahensya ng gobyerno na kapag kinanti mo mga kriminal, mamamatay tao, ay ikaw pa ang makakasuhan. So ganun-ganun na lang. Alam naman kasi ng mga kabataan na hindi sila makukulong eh. Nasa kustodiya sila ng DSWD at inaalagaan pa nga ni, pinoprotektahan pa nga ni. Habang yung mga namatayan, nagpis, sumasama ang loob sa gobyerno dahil wala silang aksyon, walang karampatang hustisya. Pati si PO1 pasensya, pumasensya na lang. Kasi hinayaan niyang gamitin yung kanyang baril para pumatay lang na parang mga insekto yung mga kaklase nila. So ganun-ganun na lang ba, gobyerno? Ganun-ganun na lang ba ang ating batas dito sa Pilipinas? Walang kaparusahan? Wala kayong babaguhin na batas dito sa Pilipinas? Ang babaguhin nyo lang kung paano kayo kikita sa flood control? Panibagong maleta na lang ba? Ganun na lang ba talaga? Wala siyang record sa eskwelahan. Baon niya, binibigay niya sa mga kaklase niya. Bakit ngayon naging ganyan yung apo ko? Anong gagawin namin? Paano po ito? Tulungan niyo po kami magkaroon ng hustisya yung apo ko. Hindi po siya nambubuli. Siya po yung pinubuli. Hindi po siya nambubuli. Mabait po yung apo ko. Hindi po totoo yung sinasabi nilang nabubuli yun. Tingnan niyo naman po yung katawan niya. Magaling po sila sa barel. Sinadya po nila yun. Tulungan niyo po kami. Mabigyan ng hustisya yung apo ko. Po kami dito para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Pero ngayon ito po sila. Iniwan po namin yung probinsya namin para makahanap buhay kami dito. Mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga apo ko. Tapos ngayon, paano pa niya matitigman yun? Andiyan na siya.
Asan ang justisya dito? Tulungan niyo po Yes, ma'am. kami. Tulungan niyo po. Kaya po kami naririto, ma'am. Not to mention, ma'am, wala ako sa Maynila kaya ho kami pumarito para gagampanan ho namin yung tungkulin namin sa lipunan. Makakaasa po kayo. Ano ho? Makakaasa po kayo. May awa sa kalooban ho ng mahal na Diyos, Ama. Hindi naniniwala, ma'am, na ito'y bullying lamang o meron pang kailangang imbestigahan ng mas malalim ang mga otoridad? Hindi po ito bully kasi magagaling po silang magbarel, mamarel. Nakita naman po ninyo yung mga pinopost na ano man po yung mga cellphone nila. Maraming lumabas na issue dun sa mga conversation na lumabas dun sa mga cellphone nila. Speaking of conversation, mga kaplastik, pinagplanuhan kasi ng dalawang estudyanteng kupal na to. Yung about dito sa pagpatay ng kapwa estudyante, mga kaplastik. So ito po yun. Ayan. Sobrang dami oh. Sabi dito ni Steven Nash, "Bro, gun is here. Madayon kita. Ikaw, ang pusil ko bro, ginbawi na kagabi pa. Revolver. Pero kung madayon ka sige, we use one gun." May tawa pa. "Ayo bro, dapat." Ayan oh. "Adi na revolver bro, pero di adiha may mama." So ibig sabihin dito, nandito na yung revolver, yung baril. Pero yung nanay daw niya wala daw. Ayan oh. Pero adihi mama. Nandito pala yung nanay niya. "I-keep safe bro ha, adadon ako. Dadaon ako." So ibig sabihin, mag-ingat ka bre. Darating ako. Dadon mo na ang pusil bro. O yun. Nandiyan na daw yung papatay bro. O dada ay revolver. "Anay bro. Yawa, bibiling ako paagi." So sabi niya, "Sandali lang pare. Bibili lang daw siya sandali." Ewan ko, yun yung parang pagkakaintindi ko si Waray. "Sige chat na 7 kun madara mo." O sige daw, magchat-chat daw sila mga 7 a.m. daw to. "Bro, yawa na madadara ko." "Yo bro, pagdaan ala. Adi ako pakakaturog kanda anti." O yun. Doon daw siya makakaturog o matutulog kila auntie o yung tiyahin niyang pulis na si Pasensya. "Kwarto bangin niya anya, bayaan at gun." Tapos may tawa pa. "Sige bro. Holy shit bro. Bro, dayon. I just realized if we get caught and placed in juvenile in the code, participate in the charge." Wow, English. "Banaydan ko hapiton na didip timparo. Papatayon ko gihap ini." So meron siyang taong tina-target. Papatayin daw niya lahat. Gihap kasi ginahat yan. "Boy!" Tapos tawa. "Yato bro, andam nak motor na anak huhulat." Meron na daw nakaabang na motor sa labas. So yung nakarating nila ako, I just skip class. So hindi daw siya papasok. "Pasakayan nak nice. Dalia boy." Na madali na. Ayan, Converse ako. Nag 50-50 ka pa bro pag pabuto. "O bro, medyo tambay anay kita kadali may gawas." "Sige bro, ultalaak may sakayan. Andoks." Ayun. Magkikita raw sila sa Andoks. "School bro, dito kita. Tas hati-hatabok kita. Matambay." O yun. Doon tayo magtambay doon sa school. Tapos doon tayo magkita. Yun. Yan na. Palagay ko lang ay ng pagkakaintindi ko. Machat ako doon na di na malusulod. Chat daw sila, di na daw siya papasok.
Sabangin ko madi si auntie. Yabangin ko madi si auntie. Ayan. Sabi niya, kuya, baka pumunta dito si auntie. Bakit bro? Why bro? Basta paranoid na pakadi na. O di, napaparanoid na daw. Kailangan parang-prano, mga 8 p.m. Siguro baka tinakas yung baril, kaya siguro nagmamadali. Diba? Bangin daw kumadi si auntie. O di pa 8 kaadanak. Bro, Dahlia na naman. Maihiyan ka man boy. Ayun, tagal mo naman boy, sabi. Mahulat ko na anak, sarakyan na motor. So, ibig sabihin, nag-aabang pa siya ng sasakyan niya. Mangungumute. Let's fucking go, bro. Ba, tangina, may pag-English pa si Steven Nash. Let's go. Palit kita. Bro, what's better? Run or tomorrow? Pinagtanong pa kung bukas pa ba o ngayon. Sabi ng kareklayan niya, now na. Kitaan kita dito. O, di ba? Kita tayo doon. Bet. Ha, bro. Ayaw pa late. Ba, may maroon na silang setting schedule. Bro, I made a reel. Ay aton, abandon, exploring. Yawa. Haha. Share ko to, bro. Magbabalaklaba ako. Bro, what if mabin ni auntie itgan? Yo bro, pag-andam la. O yun, parang tinanong pa niya ni Steven Nash yung kanyang kasama. Sabi niya, bro, paano kung madala ni auntie yung baril? So tinakas nga yung baril. So intention nga talagang inenok yung baril para gamitin sa eskwela. Takay may kasuhan kita murder ng illegal possession of firearms. So, no bro, we stole it. Minors can be charged. So, ito yung pinaka tarantadong mindset ni Steven Nash. Ang sabi niya, no bro, we stole it. Minors can't be charged. So, ibig sabihin nun, aware siya na yung ninakaw niyang baril at para ipanpatay niya sa mga estudyante ay hindi siya makukulong kasi minor siya. Malakas ang loob. Diba? Alam nila sa sarili nila na under custody sila ng DSWD. Alam nila yun. Kasi minor sila, hindi sila makukulong. 14 years old po yung nagsabi ha. 14 years old. Ang kausap niya is 18 ata yun or 19. So yung isa makukulong, yung isa ma-DSWD. Kaya malakas ang loob pumatay ng tao. Yan ang sinasabi ko sa mga ahensya ng gobyerno na sana ayusin nila yung batas nila na ilunsad na nila yung death penalty, the same time makulong. Sabi pa nga dito, yes bro, that's illegal possession cause we don't have it OPF license. Yeah, we can be charged but it says it be handled different since we are minors. Talagang pinagmamalaki niya na minor de edad siya kaya hindi siya makukulong. Grabe, no? Matindi. Diba? Ay hain na, patik pabalay, yawa pa kaon pala. Ay sus, dali ana. Kay pasasabay hak nak patud. Ano? Malusod laan ni ka ako. May may IP. IP? And may wifi, free wifi. Sige bro, tawag pa niya sa wifi, IP. Tapos ito na.
Nag-set up na. Di nakgawas. Loadan ko la kauyab. Ako uyab. Ba? Papaloadan daw muna niya yung uyab niya. Aler. Dali na boy. I'm here. Diin pa didapit. Bro. Adi ako makpas section. Ayan, naka-ready na sila. Naka-mask pa. Gaya ng sinabi ng testigo, naka-face mask daw yung isa. Then yung isa hindi. To, nagtugma yung statement ng testigo, mga kaplastic. Yung dalawang pumatay. They could release us at 1821 if we really change inside. No bro, it depends kung kasuwang kita care na. Since 14 pala ako, ikaw 15. O diba? 14 years old. Tas yung isa 15 anyos. Kung waray patong makagawas kita ay 21 years. Waray ito basta ma-participate kita juvenile. Ba alam niya yung batas. Takay makasuwang kita murder and illegal possession of firearms. Normal hours kita may gun already na alarbet pag combat. Where do you need meet up? Bawal pro. School. Mag-combat ako. Na bro, juvenile tahi pace. Myself tapos school teaching other program. Iba't law din hihit bro. Yes bro, pero makakapatay naman kita. May case murder tas may pusil kita illegal possession of firearms. So parang hindi ko maintindihan kung may case ng murder tas may pusil kita. Yike boy, nayakan ka madara mo bangin na kinisabtan pag ibalik ko. Kay andam ka na pero makikita ito na, ito na yung last conversation. So yun, dito ako naasar sa sinabi niya. No bro, we stole it. Minors can be charged. Can't be charged. Palupit, diba? Hindi daw sila makukulong kasi sila ay mga minor de edad. Ano na? Malacanang. Malakas ang loob nila eh. Alam nila na hindi sila makukulong. So paano ba yan? Nagmalaki sila sa chat nilang dalawa ni Steven. So kayo na ang bahala dito sa mga taong ito kung aalagaan nyo pa o papatayin nyo na. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga ka-plastic? This is Gambit commentary video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.